Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, June 16 o July 16. Patay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapya sa presyo ng 60 sentimos hanggang 80 sentimos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang rollback na piso at 10 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang kada litro ng kerosina. Mamaya po i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon po sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Sinabi naman ng Department of Energy na bunsod ito ng bumabang demand ng langis sa bansang China. Hataw Balita ngayon. Pinangalanan na ng Federal Bureau of Investigation o FBI nitong linggo, July 14, ang subject involved sa nangyaring assassination attempt kay former United States President Donald Trump. Sa isang pahayag sa social media platform X, ipinahayag ng ahensya na isang 20 anyos na lalaki na nagngangalang Thomas Matthew Crooks ang involved sa nangyaring insidente sa Butler, Pennsylvania noong Sabado, July 13. Hinimok naman ng FBI ang publiko na magpadala sa kanilang website ng mga impormasyon, litrato o mga video na makatutulong sa pagresolba sa kaso o kaya tumawag sa kanilang numero na 1-800-CALL-FBI. Hataw Balita ngayon. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo, July 14, ang kanyang well wishes para kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nasaktan sa isang assassination attempt sa kanyang rally sa Pennsylvania nitong Sabado, July 13, oras sa Amerika. Sa kanyang post official na Twitter account kahapon, sinabi ni PBBM na ikinagagalak nitong matanggap ang balita na ligtas at nasa mabuting kalagayan si Trump matapos ang insidente. Bilang kasama naman ng lahat ng mga taong nagmamahal sa demokrasya sa buong mundo, pinatikos ni Pangulong Marcos ang lahat ng uri ng karahasang pampolitika. Binigyang diin din nito ang boses ng tao. Dapat laging mangibabaw. Hataw Balita ngayon. Nakisa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkondena sa tangkang assassination kay former United States President Donald Trump habang nagsasalita sa isang campaign rally sa Butler, Pennsylvania bandang gabi nitong Sabado, July 13. Sa inilabas na pahayag ni Duterte, sinabi nitong isang wake-up call ang nangyaring pamamaril kay Trump na hindi ligtas ang sinuman kahit ang dating presidente at presidential candidate na nasa isang pinakamakapangyarihang nasyon sa mundo. Ayon pa kay Duterte, nalagay sa panganib ang Pilipinas dahil sa mga polisiya ng Amerika sa ilalim ng Biden administration, partikular na ang paglalagay ng missile system sa Ilocos Norte. Hindi anya biro ang pag-aalalang dulot nito sa mga Pilipino dahil magiging punteriya ang bansa oras na sumiklab ang gera. Sa huli, sinabi ni Duterte na umaasa ito sa mabilis na paggaling ni Trump sa kanyang tinamong sugat. Umaasa rin ito sa mabuting may dudulot sa Pilipinas ng resulta ng paparating na eleksyon sa Amerika. Hataw Balita ngayon. Nabigo ang mga arresting team ng Senado na matagpuan si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at mga kapatid nito noong Sabado, July 13. Ayon sa Office of Sergeant at Arms ng Senado at Pulisya, hindi natagpuan si Guo sa kanyang tahanan sa Bamban at hindi rin pinayagan ng mga tauhan ng isang garment factory sa Valenzuela City na pumasok ang mga arresting team. Ito ang nakalistang address ng mga kapatid ng alkalde na sina Siemen, Sheila at Wesley.
Samantala, natagpuan naman ng personal ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado si Nancy Gamo na sinasabing accountant ni suspended Mayor Guo. Dinala si Gamo sa Senado at sumailalim sa medical check-up para matiyak na nasa maayos itong kondisyon. Kasalukuyang nakadetine sa loob ng Senado si Gamo. Hindi pa tiyak kung kailan muli magkakaroon ng operasyon ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa paghahanap kina suspended Mayor Guo at iba pang ipinaaresto. Hataw Balita ngayon. Pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tututukan ng pamahalaan ang paglaban nito sa paglipanan ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Central Luzon. Ayon kay PBBM, isang task force na ang binuo ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang labanan ang iligal na POGO. Bukod sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga, sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga POGO at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Patuloy din po ang mga hakbangin ng PIDEA upang masawata ang illegal na droga. Hataw Balita ngayon. Nag-overshoot o lumampas sa runway ng Busuanga Airport ang isang eroplano ng Philippine Airlines o PAL kahapon, July 14. Sa video na in-upload sa Facebook account ng isa sa mga pasahero ng flight, kita kung paano lumapag ang nasabing passenger plane at nag-overshoot sa runway ng airport. Ayon sa PAL, galing sa Mactan Airport ang PAL Flight PR2680 sa kayang 53 pasahero at 4 na crew ng eroplano. Kinumpirma rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na walang nasugatan sa insidente at ligtas na nakababa ng eroplano ang mga sakay nito. Iba't ibang native at exotic delicacies ang tampok sa idinaos na Piyesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI mula sa mga probinsya ng Quezon at Marinduque at sa 8 lalawigan ng Bicol Region noong nakaraang linggo. Kabilang naman sa mga naging highlight ng kasiyahan ang pagbibigay katuparan sa munting kahilingan ng ilan nating mga kababayan mula sa Southern Luzon. Si Jerry Galicia at Ninette Bahe humahataw. Nagsanib puwersa ang Members Church of God International o MCGI mula sa mga lalawigan ng Quezon, Marinduque at Bicol Region sa isinagawang Fiesta ng Diyos sa Traversa Sports Complex sa Ginobatan Albay. Libreng makakain at serbisyo mula sa grupo at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang ipinagkaloob para sa ating mga kababayan. Ilan sa mga tampok na native at exotic delicacies ang lutong gawa sa scallops mula sa isla ng Masbate. Isa lamang itong pansit habhab na delicacies na pinagmamalaki ng Quezon Marinduque na pinilahan pa ng ating mga kababayan dito sa isinagawaang Grand Fiesta ng Diyos dito sa Ginobatan Albay sa Bicol Region. Bumida rin ang mga lutong sinanglay na may gata na inihanda ng Camarines Sur, ang pinagmamalaking cara beef ng Catanduanes. Lubos naman ang tuwa ng lokal na pamahalaan sa pambihirang pagkakataon ng ating mga kababayan sa Kabikulan na magkaroon ng kauna-unahang Fiesta ng Diyos sa Bicol. Una po sa lahat, pasalamat po ako kasi malaking tulong to dito sa aming kababayan, lalong-lalo na dito nyo paginawa. Talagang kailangan ng mga ganitong programa dito sa aming bayan. So, yun nga po, isang karangalan at dito pa sa bayan namin napili. Kasi po kami sa lokal na gobyerno may ginagawa rin ng mga ganito, pero alam niyo po hindi pa rin sapat ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno. So malaking bagay na may mga ganito nasa religious group na ginagawa ang ganitong programa
para lang po maihatid ang mga serbisyo sa mga tao. Samantala, binigyang katuparan naman ng MCGI sa Southern Luzon ang kahilingan ng 4 nating mga kababayan na makapagsimula ng munting kabuhayan. Pinagkalooban ng livelihood grant ang mga kababayan natin mula sa Laguna, Batangas, Mindoro at Romblon bilang panimula para makapagpundar ng sari-sari store at karinderya. Unang-una po sa lahat, milyong salamat sa Diyos lang po ang masasabi ko. Hindi ko rin po in-expect na makakatanggap po ako ng punta ko lang po talaga dito is para makapagsilbi lang po sa piyesta ng Diyos, sa ating Diyos po, na talagang kung napansin nyo po talagang bumagsak na lang yung luha ko, talagang hindi ko po in-expect. Milyong salamat po sa Diyos. Hindi ko po inaasahan, nagulat na lang po kung ngayon lang po, kung nung matatanggap ko na po siya, nagulat na lang po ako nung makita ko yung pangalan ko po. Siyempre po, masayang-masaya po ako kasi po nabigla din po ako na yun po, sa first time ko po sumama, ako rin po yung talagang pinagkalooban na yun po, talagang nagpapasalamat po ako. Samantala, tinatayang nasa 4,000 naman ang nagpunta upang makiisa sa selebrasyon ng Fiesta ng Diyos dito sa San Pablo City. Lineth Bahe, Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Ilang dating senador ang napupusuan pa rin ng mga botante na iboto para sa darating na 2025 midterm elections. Batay sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia nitong Hunyo, pasok pa rin sa top 12 ng mga napipisil na iboto bilang senador sina dating Senate President Tito Soto at former Senators Manny Pacquiao at Ping Lacson. Nananatili namang leading sa survey si CIS Party List Representative Erwin Tulfo, habang pasok naman sa top 5 sina Senator Pia Cayetano, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Pasok din sa top 12 sina Senator Amy Marcos, former Manila Mayor Isko Moreno at sina Senator Bato de la Rosa at Bong Revilla. Tinagawa ang survey bilang mula June 17 hanggang 24. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 200 billion pesos na budget umano ang kakailanganin ng National Irrigation Administration o NIA para sa kanilang irrigation projects upang maabot ang inaasam na food security ng bansa. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, kabilang sa mga popondohan nito ang mga proyekto para sa pagtatayo ng mga dam, solar pump irrigation at water impounding projects. Naipanukala na nila ito sa Department of Budget and Management o DBM nitong nakaraang taon, ngunit 42 billion pesos lamang ang inaprubahan habang nasa 70.22 billion pesos ang budget allocation na nakuha nila mula sa General Appropriation Act. Gayunman, nagtitiwala ang NIA chief na mas malaking budget ang ibibigay sa kanila ng Kongreso para sa susunod na taon. Nawalan ng tirahan ang nasa mahigit 900 pamilya sa 2 barangay sa Cavite City matapos sumiklab ang sunog nitong linggo. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Pasado alas 3 ng hapon nitong linggo, July 14, nang sumiklab ang sunog sa Barangay 5 at Barangay 7 sa Cavite City. Kaagad na itinaas sa ika-4 na alarma ang sunog na tumupok sa maraming bahay sa residential compound na pawang mga gawa sa light materials. At dahil malapit sa dagat, gumamit ang ilang residente ng bangka upang kaagad na makalikas. Tumulong na rin sa pag-apula ang isang chopper na nagbubuhos ng tubig. Mag-aalas 6 naman ng gabi nang ideklara ng fire out ang sunog. Tinatayang nasa mahigit 900 pamilya o patumbas ng nasa 2,000 individual ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kung ano naging dahilan ng sunog at kung magkano ang halaga na natupok na ari-arian.
Nagpapalipas muna ngayon sa evacuation center ang mga apektadong residente. Kasabay nito ay nagpahatid na rin ng ayuda ang lokal na pamahalaan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nagkaroon ng attempted assassination si dating presidente at presumptive Republican nominee Donald Trump. Nakaligtas sa tangkang assassination sa isinagawang rally sa Butler, Pennsylvania, si dating United States President at presumptive Republican nominee Donald Trump. Mula sa San Francisco, USA, may humahataw na balita. Si Carmela Marinda live. Hataw Balita ngayon. Carmela, kumusta na ang kalagayan ni former President Trump? Sinabi ng campaign team ni former President Trump na maayos na ang kanyang kalagayan matapos ang tangkang assassination sa kanya. Agad siyang inalis sa stage at pinatingnan sa isang malapit na paggamutan matapos ang nangyaring insidente. Nagpepresenta noon si Trump ng isang chart ukol sa bilang ng border crossing nang makarinig umano ito ng popping sound. Sinabi nito sa kanyang social media account na nagkaroon ito ng sugat sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tainga matapos ang pangyayari. Nabaril naman ng US Secret Service agent ang suspect na bumaril kay Trump. Na-recover din ang isang AR-style rifle na pinangyarihan ng insidente. Nasawi naman ang isang bantay ni Trump. Sa isang pahayag sa telebisyon, sinabi ni United States President Joe Biden na dapat kondinahin ng lahat ang nangyaring karahasan. Nagpasalamat din siya na nasa mabuting kalagayan si Trump. Sinabi ng Federal Bureau of Investigation na sila ang mamumuno sa isasagawang investigasyon sa tangkang pagpatay kay dating President Trump. Makikipagtulungan din ito sa Secret Service sa local at state law enforcement. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, Carmela, meron bang nabanggit si Trump na itutuloy pa rin ito yung kanyang pag-iikot para sa kanyang kampanya? Yes, Sherwin, ayon sa campaign team ni dating US President Donald Trump at Republican National Committee, magpapatuloy pa ang convention ng partido sa Milwaukee sa linggong ito kahit matapos maganap ang rally shooting. Sherwin. Alright, maraming salamat, Carmela Marinda mula sa San Francisco, USA. Hataw Balita ngayon. Nag-iwan ng epekto sa mahigit sa 100 milyong individual sa United States ang historic heat waves kung saan inaasahan ang record high temperatures sa mga lungsod sa buong bansa. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Napailalim ang mahigit sa 100 milyong tao sa Estados Unidos sa heat alerts noong Sabado kasabay ng pagbabanta ng pagkabasag ng record high temperatures sa maraming lungsod kabilang na ang Redding sa California, Reno sa Nevada, Denver at Grand Junction sa Colorado. Itinaas sa West ang extreme heat risk habang patuloy ang heat wave sa California Valley na may temperatura na aabot sa 115 degrees habang sa Midwest inaasahang tataas sa Minneapolis ang temperatura o heat index sa 98 degrees, sa Omaha ay hanggang 112 degrees at sa Kansas ay hanggang 108 degrees. Paparating pa lang sa Northeast ang pinakamainit na temperatura sa taong ito, kaya ang mga heat alert ay nakalabas mula Linggo hanggang Martes at tutuloy ang init papuntang east na may ilang araw na heat index values na posibleng umabot hanggang triple digits. Nagkaroon ng Las Vegas ng 7 magkakasunod na araw na ang temperatura ay above 115 degrees at nakapagtala rin ito ng bagong all-time record high temperature na 120 degrees. Nakapagtala rin ng kanilang record high temperatures ang Denver na pumalo sa 201 degrees, ang Colorado Springs ay umabot naman sa 100 degrees, ang Salt Lake City ay umabot sa 105 degrees, at ang Phoenix ay tumama ng 116 degrees. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na naging isang bagyo na nga yung binantayan nating low pressure area, bagamat nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa may bahagi ito malapit sa area ng Vietnam. So nitong namataan, mahigit 1,000 kilometro kanluran ng Central Luzon, may lakas sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na sa 55 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa 25 kilometers per hour. Muli, wala siyang pangalan dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi natin ito inaasahang makaka-apekto sa ating bansa. Malapit na nga ito dito sa may bansang Vietnam. Samantala, bagamat walang direktang epekto itong bagyong ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na paitingin nito yung habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na nga sa may bahagi ng Palawan at Mindoro area. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan, ng Mindoro, Western Visayas, kasama din sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantalang ngayon ay meron tayong minomonitor na cloud cluster o kumpol ng kaulapan, partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. At posible na ito ay maging isang low pressure area sa mga susunod na oras, sa susunod na araw. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na itong cloud cluster nito o kumpol ng kaulapan ay posibleng maging bagyo within the week. So patuloy natin itong imomonitor kung ano yung magiging development nitong cloud clusters na ito. Bagamat sa ngayon, hindi pa natin masabi kung ito ay magiging bagyo, ay inaasahan pa rin natin na lalapit itong cloud clusters na ito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya posible, simula bukas at Miyerkules, malaki pa rin siya sa magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Visayas, Mindanao, kasama din yung area ng Southern Luzon. Kaya sa mga kababayan natin dito sa may area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, asahan natin this week malaki yung tsansa na magiging maulan yung panahon natin sa paglapit nga itong cloud clusters na ito na posibleng maging LPA at hindi tinalis din yung posibilidad na maging bagyo. Samantala, dito naman sa may area ng Central Luzon, Northern Luzon kasama yung Kamaynilaan, inaasahan pa rin natin medyo mainit at tanghali pa rin yung mararanasan, pero mas malaki yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. At narito ang ating kalagayan sa ating mga baybay dagat. Inaasahan naman natin na bagamat wala tayong gale warning, so posible naman maglayag yung mga sasakyang pandagat natin, yung area ng kanlurang bahagi ng Visayas, ng Southern Luzon at Mindanao, katamtaman hanggang sa magiging maalon yung karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala naman, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard o PCG patungkol sa umano'y iligal na aktibidad sa karagatang sakop ng Barangay Espanya, San Fernando, Romblon nitong linggo, July 14. Katuwang ang Department of Environment and Natural Resources Office o DNRO, tinungo ng mga otoridad ang nasabing lugar. Ngunit nang makita ng mga suspect na paparating ang PCG at DNRO ay kaagad na tumakas ang mga ito lulan ng isang bangka. Dito iniwan ng mga suspect ang nasa 18 piraso na iligal na pinutol na red lawaan lumber na may tinatayang halaga na 20,000 pesos. Sa ngayon, hawak na ng DNR Sibuyan ang mga nasabat na kahoy para sa safekeeping. Ayon sa mga otoridad, ang nasabing iligal na pagputol ng kahoy ay sakop ng Section 77 ng Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Reform Code of the Philippines. Hataw Balita ngayon! 2 batang lalaki na magpisan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog pasado alas 8 ng gabi nitong Sabado, July 13 sa Purok 2, Magallanes, Barangay 2A, Davao City. Ang mga biktima ay may edad na 11 at 14 anyos na pawang may special needs. 5 lamang na individual ang naisalang sugatan.
alauna na ng madaling araw nitong linggo nang maideklarang fire out ang sunog na tumupok sa 150 na bahay. Ayon sa mga otoridad, natagpuan na lang nila na wala ng buhay ang mga labi ng 2 biktima sa loob ng comfort room. Wala rin umanong nagbabantay sa mga ito nang mangyari ang sunog. Ayon sa kaanak ng mga biktima, humingi pa ng saklolo ang 2 biktima pero hindi na sila makalabas dahil sa lakas ng apoy. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang mahigit na 200 na pamilya na nasunugan. Hataw Balita ngayon! Naglaan ng 17.3 million pesos na halaga ng tulong ang Department of Agriculture para sa pagpapalakas sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, nagbigay suporta rin ang kagawaran sa programang Gulayan sa Paaralan sa mga eskwelahan sa lalawigan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon! 19 na kooperatiba at samahan na mamagsasaka sa Camarines Sur ang tumanggap ng tulong mula sa Department of Agriculture o DA Region 5 sa ilalim ng High Value Crops Development Program na kagawaran. Naglaan na nasa 17.3 milyong pisong halaga ng tulong ang DA para sa agricultural interventions. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovella Guarina, tumanggap ang mga kooperatiba ng plastic crates, soil conditioner, organic fertilizer, lowland vegetable seeds plastic mulch, grass cutter at mini chainsaws noong nakaraang linggo. Dagdag pa ni Guarina ang interventions pinamahagi, layuning matulungan ang mga magsasaka para madagdagan ang productivity at mapataas ang income o kita. Layon din ng ahensya na mapataas din ang antas ng farming practices at masuportahan ang kanilang paghahanap buhay. Ang mga kooperatiba ng mga magsasaka ay nagmula sa mga bayan ng Baaw, Bula, Calabanga, Ocampo, Goa, Iriga City, Lagonoy, Libmanan, Nabwa, Del Gallego, Pasacao, Pili, San Jose, Tigaon at Tinambak. Naglaan naman ng 1.3 milyong pisong halaga ng agricultural products ang kagawaran bilang suporta sa Gulayan sa Paaralan program na nasa 100 pampublikong paaralan sa Camarines Sur. Naglalaman ng pinamahaging tulong ng 58 packets ng assorted vegetable seeds, 2 rolyo ng vegetable twine, plastic crate, bag ng vermicast, 10 seedling tray, rolyo ng garden hose, pruning shear, shovel at marami pang iba. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasama makapagbibigay ng tulong sa mga mag-aaral na maalaman ang kahalagahan ng pagkain ng gulay. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Patay ang nasa 90 Palestinians habang nasa daan-daang naman ang sugatan ng magsagawa ng airstrike ang Israeli Defense Forces sa Gaza. Target ng airstrike na mapuksa ang commander ng grupong Hamas. Mula sa Edmonton, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon! Hello Jeffrey, napatay ba ng IDF si DF na kanilang target? Noel, mariing itinanggi ng mataas na opisyal ng militanteng Hamas na napatay ng isinagawang airstrike ng Israeli Defense Forces ang military commander nitong si Mohammed Deif. Nauna nang sinabi ng Hamas na hindi totoo ang pahayag ng Israel na tinarget nito ang mga lider ng grupo at naglalayong bigyang katwiran ang deadliest attack nito sa Gaza na kumitil ng 70 buhay ng mga Palestinian na nasa Al-Mahawasi na isang humanitarian area. Maging si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay hindi pa makumpirma kung napatay nga ang isinagawang pag-atake si Deif. Gayunman, nangako ito na ipagpapatuloy ng Israel ang layunin nito hanggang sa wakas ng kanilang operasyon. Kaugnay nito, nagprotesta naman ang libu-libong Israeli sa Tel Aviv dahil sa pangyayari. Balik sa iyo, Noel. Oh yes, Jeffrey, marami rin ang namatay at malaki naging epekto. Pero ano naman ba ang naging tugon ng United Nations sa nangyaring airstrike? Noel, kinundina ng chief ng United Nations na si Antonio Guterres at
kanyang sinabi na ito'y kanyang ikinagulat at ikinalungkot dahil sa napakaraming sibilyan ang namatay. Ngunit sabi ni Gutierrez na nowhere is safe in Gaza, ika nga. At kailangan managot ang Israel sa international humanitarian law. Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Magkakaroon ng meet and greet para sa mga kababayan nating helper at home care workers sa Brunei. Samantala, magsasagawa naman ng Newcomers Forum sa Fredericton, Canada para sa Filipino international students. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Nangangailangan ng official driver to the ambassador ang Philippine Embassy sa Belgium. Tanging mga naninirahan lamang sa Belgium na aplikante ang maaring mag-apply. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume at cover letter sa brussels.pe at dfa.gov.ph hanggang July 19. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Pittsburgh, Pennsylvania, USA sa July 20, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon sa 200 Church Street, West Mifflin, Pittsburgh, Pennsylvania. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services at consular services gaya ng dual citizenship, notarization at civil registration. Para sa booking ng appointment, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa New York sa facebook.com/PHLNNY. Iniimbitahan ng mga kababayan nating household helpers at home care workers sa Brunei na dumalo sa meet and greet series ng Pasuguan. Gaganapin ito sa July 28, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Consular Annex ng Philippine Embassy sa Brunei. Magbibigay ang embahada ng libreng short course sa workplace health safety and environmental awareness at makakatanggap ng certificate of attendance sa mga dadalo. Sa mga nais dumalo mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHNBrunei. Samantala, inaanyayahan naman ang mga Filipino international students sa Fredericton, New Brunswick, Canada at mga karatig lugar nito na dumalo sa Newcomers Forum. Gaganapin ito sa August 18, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi sa Fredericton Inn. Pag-uusapan dito ang mga consular services at labor services ng Philippine Embassy at mga ahensya nito. Limitado lamang ang maaaring dumalo kaya't mag-register na sa qrco.de/FISN Fredericton or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PHNCanada. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! Sa pinakabagong awitin ng pop rock band na Midsummer na may pamagat na Meteorite, nais nitong ipaabot sa mga tao at ipaalala, lalo na sa minsang nabigo kung gaano pa rin kaganda ang pakiramdam ng umiibig. Ang naturang awitin ay mapapakinggan sa digital streaming platforms. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon! Matapos ang contract signing ng pop rock band na Midsummer sa ilalim ng KDR Music House, inihayag ng banda ang kanilang pagnanais na makagawa pa ng mga awitin na hangos sa kanilang mga karanasan, mga damdamin at pangyayaring naranasan ng mga taong malapit sa kanila. Kinukuha po namin yung inspiration ng songs from our personal experiences, feelings, and also sa mga inspirations po from our friends na ay, ang ganda ng kwento niya, sigawan natin ng kanta. Ayon sa banda, ang pagkakataong maging bahagi ng KDR Music House ay susi sa pagtupad ng kanilang pangarap. Nagbigay din ito sa kanila ng pag-asa para lalo pang galingan at magsilbing inspirasyon sa mga aspiring artists, lalo na sa mga kagaya nila na mula pa sa probinsya. Sobrang saya po kasi we are beyond thankful po talaga kasi nagtiwala po sa amin ng KDR na maging isa po sa kanilang roster of talents.
And kasi noon po, pinapangarap lang po talaga namin yung ano yun, kasi ang layo po namin, taga Banay-Banay po kami. Galing Davao, maliit pa po, ano pa siya 4 hours po from the city. So, ano man po siya, humble na municipality lang. Tapos, nangarap lang kami na sana makapunta kami sa reach 107.5, makapunta sa Manila. Thankful po kami and blessed na nandito po kami na unti-unti pong tinutupad po yung mga pangarap namin. KDR is a big help for us dahil nagbibigay po ito ng mga platforms po na kung saan pwede po namin i-showcase po yung talents namin. For example, ngayon, yung mga songs namin pinapalabas sa Wish 107.5 through KDR. So, napakalaking tulong po niya dahil na-ipo-promote po namin yung song namin in a wider audience po. Love, now I'm falling all the way for you. I can meet you right. Isang music treat ang hatid ng Midsummer sa lahat ng mga umiibig at maging sa mga taong minsang nasaktan para ipaalala at muling iparamdam ang galak na hatid kapag umiibig. Yung meteorite, di ba, parang the more na galing sa langit papunta sa lupa, the more na lumalakas yung ano niya, yung apoy. Meteorite is about the wonderful feeling of being in love despite dito sa mundo na minsan natutrauma tayo dahil sa mga past relationships natin or minsan napaka-unfair dahil sa mga failed na mga experiences. And yet, parang ang ganda ng feeling na may in love ulit. Ang bagong track ng banda na pinamagatang Meteorite ay available na rin sa digital streaming platforms. Gladys Tuwagi, humahataw sa balita ngayon. Nagwagi sa opening games ng UNTV Cup Executive Face-Off ang AFP Cavaliers at ang SSS Kabalikat Pension Protectors. Si JP Nunez humahataw. Kaagad sumabak sa hardcourt action ang dalawang baguhang koponan na kasali para sa executive face-off ng UNTV Cup. Sa first game, banggaan ng rookie teams, SSS Kabalikat Pension Protectors at Comelec Fast Trackers ang bumungad. First quarter, kontrolado ng SSS ang ball game with 2-point advantage, 15-13. Si Attorney Ronald Parungaw with 6 points ang nanguna sa opensa ng Pension Protectors. Habang si Attorney Milber Alinas naman sa Comelec with 5 points. Umangat pa sa 8 points ang abante ng SSS pero natapyas ito sa 1 point at the end of the first half, 32-31, with Attorney Palmer Palamine scoring 10 points for Comelec, 2 out of 3 attempts beyond the arc. Third quarter na outscored ng Pension Protectors with 24 points ang Fast Trackers na nakapagbuslo lamang ng 13 points sa quarter na ito kaya umangat sa double digit ang lamang ng SSS 56-44. Last quarter, sinikap na maghabol ng Comelec subalit kinapos na sila hanggang sa tumunog ang buzzer, panalo ang SSS sa final score na 66-57. Best player of the game, si Socrates Trinidad na humakot ng 24 points, 10 rebounds at 3 steals. Natutuwa ako sa kanila kasi alam naman natin sobrang busy ng mga yan pero nakakapagbigay pa rin sila ng time, tsaka especially sa health nila. So far, satisfied naman kami and I think magiging competitive kami as the tournament progress. Tingin naman is kaya naman namin. Maayos naman yung game, konting push pa siguro makondisyon yung mga players natin sa executive level. At sa second game, sa first quarter, Attorney Chester Natividad scores 5 points for DOJ 6-10. Sa second frame, umangat pa sa 9 na puntos ang abante ng Beacons, subalit natagpas ng Cavaliers sa 6 na puntos, 19-25 sa pagtatapos ng first half with Captain Paul Yamamoto scoring 6 points for AFP. Habang tinapatan naman ito ng 6 points ni Attorney Nolinon Tagalukod ng DOJ.
third quarter, makalipas ang 3 minuto na agaw na ng AFP ang abante sa unang pagkakataon, 29-27. Inalagaan na nila ito hanggang matapos ang third quarter, 45-37. Lamang ng 8 puntos ang Cavaliers. Last quarter, hindi na pinayagan pang makadikit ng AFP ang DOJ with Captain Yamamoto leading offense scoring 9 points. Ending the game with final score of 62-55. Best player of the game si Captain Paul Yamamoto na kumamada ng 25 points, 13 rebounds at 4 na steals. Kaya although struggle kami ng first at second quarter hanggang third, so fourth quarter na lang talaga kami bumawi. So nag-adjust lang kami dito sa offense namin. Hindi ba kumpleto sa practice, so pagdating dito, so hindi nila masyadong alam. So kaya kami nag-a-adjust sa kanila kung paano yung offense na gagawin nila. Yung jailing sa loob, hindi pa ganun ka 100%. So yun yung bubuin namin. At least yung magkapaan sila bawat isa. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon. At sa atin namang shout out Noel at Winnie. Ayun, at sige, mauna na ako, amigo. Hello kay Mini Espanya, kay Nancy Revidad, ganoon din kay Filipina Jaen, kay Lilibet Antonio, mga lagi na sa atin, kay Egg Bert and Ming and 7, Bernard Morales, ni Cornista, Reggie Avila, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco. Ikaw naman, sige, Queenie. mas sumunod. Sige, susunod na ako. Sherwin, shout out sa mga regular na taga-subaybay natin. Sige, kay Brad Simeon, kay Sis Anita, Marigman family, at happy SPBB pa rin sa mga kapatid natin dito sa Chicago, dyan sa Australia, sa Melbourne. Masaya kami na makita kayo. At syempre, binabati ko ang pamilya ko dyan sa Pilipinas, ang aming Bini-Bini 33, Erica Cassandra Balion, si Ate Joanne, ang mga pinsan ko, si Blabla, si Princess, yan, at binabati ko rin ang aking mama dyan sa Kogyo Antipolo. Yes, Sherwin? Ayun, at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa Queenie at Noel, at tayo ay nakapagtapos ng mapayapa dito sa nakaraang Grand Fiesta ng Diyos at dito sa 3 araw na SPBB. At shoutout po sa ating mga kapatid sa Laguna, Batangas, Mindoro at Romblon, at maging dyan sa mga kapatid natin sa Los Baños, sa Bae, sa Pansol at sa Tungtunging Putko. Maraming salamat po at shoutout din sa ating mga taga-subaybay, of course, sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Day number 1 na po tayo sa 7 tayo dyan sa Pilipinas, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:00 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 8. Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 15 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Tulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, July 15, 2024. Mula rito sa Chicago, ako po si Queenie Rivera. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.